Nagtataka ako kay Castro. Sabi ni Defensor, Mike Defensor, ang pinagmumulan ni Mike Defensor, kaya niya sinabi na impeachment case is a scam. Kasi kung hindi scam yan, si Erisi na nga mismo nagsabi. Dilawan po yun, di namin kakampi yun. Sabi ni Erisi, babasura lang to dahil wala naman laman. Oh. Nagbabatay lang po. Matatalino po yung mga yan eh. Alam po nila na kung yung pinail ay ibabasura lang dahil dating congressman yan si Mike Defensor eh. Oh, ang tingin nila, yung first impeachment kaya ginawa yan para ibasura. Ngayon, pag binasura po yan, 1 year ban na. Naintindihan po ninyo? Ngayon, ang sabi ni Claire Castro, sabi niya, Castro dares Defensor to prove first impeachment case is a scam. Yan. Mike Defensor, ito ang sinabi ni Castro, Mike Defensor should substantiate his accusation against Attorney De Jesus. Anyway, Attorney De Jesus already admitted that he worked as counsel for PDP Laban Duterte faction. We have nothing to do with their bickering. O, kita mo? O ngayon, ang tanong ko, bakit mo pinagtatanggol, ikaw ang nagpapahamak eh. Yuse Castro. Kung talagang anti-Marcos yung impeachment, bakit mo pinagtatanggol? Di ba tauhan ka ni Marcos? Yuse ka ni Marcos eh. Bakit mo pinagtatanggol yung nag-file ng kaso laban kay Marcos? O, di nahuli ka. Gusto mo yun ng pag-usapan kasi alam mong mababasura yun. Kaya tama si Mike Defensor. Napalabas nyo lang yan. Si Erisa nga hindi naman namin kakampi yun. Kakampi ni De Lima yun. Dilawan na dilawan yun. Ano sabi? Oh. Ibabasura lang yan dahil walang ebidensya. Kaya ginawa yan para ibasura to trigger the 1-year ban rule. Pag pinasa kasi yan sa Department of Justice, tignan ninyo. Bakit naghabol sila Defensor nung Friday? Kaya nila hinahabol yun dahil ngayon palang magbubukas yung Congress. Kung tinanggap yan nung Friday, hindi na nila pwedeng i-ignore yan. Nakuha nyo? Ngayon magbubukas yung Congress, House of Representatives. So kung natanggap po ng House of Representatives yung 3 impeachment, hindi na nila pwedeng i-deny na may 3 impeachment. Sabay-sabay po yung mapapasa yan sa Committee on Justice. Tinetechnical nila. Dahil isa lang ang nakapasok, isa lang mapapasa nila sa Department of Justice. Kailan magsisimula yung 1-year ban? Pag naipasa na ng Speaker sa Justice Committee. Justice Committee, hindi pala Department of Justice. Okay. So yun po yun. Kaya po tinitechnical nila kahit maraming ebidensya to sila Mike Defensor, sila Yes Topacio. Hindi na po makakount yan kasi ngayon, tignan nyo sa pagbubukas ng Congress mamaya, ipapasa nila yan sa Committee ng Justice. Pag naipasa na yan, 1-year ban na. Bali, wala na yung ginawa nila Mike Defensor. Kaya ano pahayag ng grupo nila Mike Defensor? Bakit pa namin isasoli yan? Hindi na kami makikilahok sa moro-moro. Anyways, hindi naman namin problema yung impeachment. Kayo lang naman ang habol ng habol sa impeachment. Dahil yung impeachment lang, ang tanging paraan ninyo para si BP Sara ay hindi mapaupong presidente. Ganun po kalakas ang aming Vice President Sara Duterte. Kayo, yung chance nyo lang po
na mapaupo ang kandidato ninyo kung hindi pwedeng lumahok si VP Sara. Kailan po hindi pwedeng makalahok si VP Sara? Hindi lang makakalahok si VP Sara kung siya ay mai-impeach. O, wag kayo masyado magdiwang. Akala nyo naman pag na-impeach si VP Sara, wala nang tatakbong Duterte. Ito po ang pahayag ni Baste Duterte. Hiling ko lang, suportahan nyo ko sa 2028 election. Babaguhin natin ang sinira ni Marcos. Oh, ano kayo ngayon? Akala nyo si Sara Duterte lang ang pwedeng tumakbo sa mga Duterte, ha? Paano si Baste? Ma-impeach nyo man si BP Sara, mayroon pang Baste Duterte. Mayroon pang Pulong Duterte. Akala nyo ba, pag na-impeach nyo si BP Sara, iboboto na namin yung kandidato ni BBM? O kaya kandidato ng mga dilawan? Utot nyo. Solid ang mga Duterte. Kung hindi mo makatakbo si BP Sara dahil nagawan ninyo ng paraan at tahimik pa rin yung mga tagapagbantay ng demokrasya kahit harap-harapan na silang ginagago rin. Tahimik pa rin yung mga tagapagtanggol ng konstitusyon. Kahit wala namang kaso si BP Sara, in-impeach. Nariyan po si Baste. Nariyan pa si Pulong. Na qualified po lahat para maging presidente ng Pilipinas. Anong palagay ninyo? Ang linaw ng sinabi ng Supreme Court. Alam niyo po ba sinabi ng Supreme Court? Bawal na ngayon magpasa ng impeachment ng walang kalakip na ebidensya. Putya, ilang page lang yung pinasa ng De Jesus. Tama, magaganda yung mga sinabi niya. Tama po yun. Pero yun mo, drug addict. O ano pa, yung sa flood control na siya po ay nakakatanggap. Maganda eh. O kaya lang, walang ebidensya. Kung walang ebidensya, sabi po ng Supreme Court, dapat nakalakip na yung ebidensya. Kung walang ebidensya, anong gagawin ng mga congressman? Ibabasura nila. Ibig sabihin, pag binasura ba ng congressman, yung impeachment, pwede pa silang tumanggap, hindi na. Next year na uli. Yun yung sinasabi natin kung bakit moro-moro. Saan ka nakakita? Tignan mo nga yung pinasa ni Father Flavi, isang truck na kokumban. Isang truck na kokumban. Yung kaso raw ni BP Sara. Oh. Kasama na yung ebidensya eh. Correct. Kung sila po ay susunod sa batas. Kasi ano ba ang problema nila? Impeachment. Kaya raw i-impeach si BP Sara dahil sa walang katapusang confidential fund. Lintik na confidential fund yan. Kung ang batayan ninyo confidential fund, impeach nyo rin si BBM. Mas malaki pa confidential fund ni BBM eh. Imagine ninyo, truck na kokumban yung kay BP Sara. Tapos, pagdating kay yung impeachment, putya, page lang, kaperanggot lang. Asan yung ebidensya dun? Sabi nga, sinadya yan para ibasura. Kung sinadya yan para ibasura, ano tawag dun? At saka, Antikler. Masyado ka namang halata, Antikler. Dapat ang attitude mo para kunwari, Antikler, para kunwari
Dapat wala kang pakialam. Dapat ang sagot mo dyan, wala kaming pakialam dyan. Ini-impeach na nga si President, matutuwa. Pucha, hindi. Yun ang i-impeach sa Presidente, pinanatan yung nag-i-impeach sa Presidente, tapos pinagtatanggol mo. O kaya scam yan o muro-muro. Kung walang ebidensya na ipinasa, ibabasura lang. Kasi yun ang utos na Supreme Court. O ngayon, meron pa silang gustong gustong iparating. Ang sinasabi pa nila, pag daw nagpasya yung may motion for reconsideration kasi sila. Pag daw nagpasya, sabi ni Luis Tro, pag daw nagpasya yung Supreme Court na pumabor sa kanilang motion for reconsideration, pwede raw buksan ng Senado. Kita mo, Luis Tro? Huwag mo nang pakialaman yung Senado. Yan yung problema sa'yo, Tito Sen. Lahat ng congressman, inuutusan ka lang. Di mo ba na po na yung sinabi ni Luis Tro? Bubuksan daw ng Senado yung impeachment. Siyempre, susunod ka dahil inutusan ka ng Congressman Luis Tro. Yan yung nakakahiya sa'yo, Tito Soto. Kahit sinong congressman, inuutusan ka. Lahat ng Senate President dati, wala kang marinig na uutusan ng congressman. Ang tingin sa'yo ng lahat ng congressman, oo, lahat. Ang tingin sa'yo ng lahat ng congressman, utusan ka nila. Kita mo ina-announce ni Luis Tro, bubuksan nyo raw ng Senado yung impeachment kay BP Sara. Tapos, syempre, dehin boki kay ka dahil congressman yun. Feeling mo, under ka ng mga congressman. Yan ang nakakahiya. Walang Senate President. Nene Pimentel ba, kala mo, may mag-uutos na congressman dyan? Si Franklin Drilon ba, sa tingin mo, may congressman na, alam mo, Drilon, eto gawin nyo. Tanging ikaw lang ang Senate President. Sa tingin mo ba, magagawa nila kay Enrile yan? Nauutos-utusan ng kahit sinong congressman si Enrile? Yan ang pinaka nakakahiya, yung ikaw ang naging Senate President. Maramdamin na uto-uto. Pero yun mo, sasabihan ka ng congressman, ito yung sabi ng congressman, basahin natin baka, if they will grant the MR, sabi ni Luis Tro, pag grant daw yung motion for reconsideration nila, it means that we will be going back to the impeachment process. It means that the impeachment complaint archive in the Senate can be reinstated. Kita mo, inuunahan ka? Yung nasa archive nyo raw na impeachment ni BP Sara ay pwedeng buksan ng Senado. Kailan kayo naging mas marunong pa sa mga senador? Kayong mga congressman. Kailan? Ngayon, sa panahon ni Tito Soto. Pero ayon nga kay Tito Soto, baka hindi naman ako ang tuta. Baka si Martin ang tuta ko. Tuta mo pala si Martin. Di padaluhin mo dyan sa Blue Ribbon Committee. Di ba? Tuta mo pala si Martin. Hindi lang siya originally. Hanggang ngayon, attack dog pa rin niya. Pinagmamalaki niya nga, di ba? Pasalamat tayo sa ating speaker. Bumabaha. Di ba? Naalala niyo yun? Bumabaha daw yung mga ayuda sa kanila. Kahit sino na lang na congressman, inuutusan ka, Tito Soto, hindi mo ba nahalata yun?